Hello, good morning. So ngayon mga 5:30 or lagpas 5:30. Ayan. So ito yung tanim natin. So ngayon ay June 11. So June 11 na ngayon. So nasa 1 month na to. Pero kasi nag-refill ako dito nung nakaraan eh. So possible, yan, medyo mataas pa yung tubig banda dito pa. Yan. So hopefully lumaki naman siya kasi meron pa siyang mga 15 days para mag 45 days. Pero tingnan natin. Mukhang okay naman yung size. Ito pala, hindi ko pa rin nalilinis. Pero dumating na pala yung mga bago kong net caps. Bumili ako ng 200 pieces. Pero nung binilang ko 202 eh. So may pasobra siguro. Galing pang China yon. Galing China yung mga nabili ko. Then dito naman, so check lang natin. Ito parang hindi naabot ng tubig. Pero hopefully okay naman. Nilipat ko kasi yan, galing yan doon sa parte na yon. Hindi na siya naabot ng tubig eh. Napansin ko na natuyo yung coco peat. So ibig sabihin nun, hindi siya talaga nakakatanggap ng nutrients, yung ugat lang. Pero kasi hindi pa ganun kalawak yung root system niya. Kaya matatagalan siya para lumaki. Yan. So ayan, umulan pala kagabi. Ayan, napansin nyo yun, may mga tubig-tubig. Yun doon, tinanggal ko na. So ito na naman yung ginagamit ko. Para tanggalin muna yung tubig. Manual lang. manual lang. Ayoko kasi siyang tanggalin kasi nga 'di ba yung nakakatulong sa atin para hindi malagyan ng rainwater yung nutrient solution natin. Pero dito siguro okay lang kasi anyway, nandyan na yan eh. Isipan ko na lang para kung paano ko mababawasan yung pag-stain ng tubig dyan sa taas. Ayan. Hindi kasi maganda yung design. Anyway, yan. So ito wala pa naman to nutrient solution eh. So actually ngayon, pwede na rin tayo mag-harvest nito. Yung tanim natin nung 30. Kasi naka 40 days na siya ito. So kung visual lang naman, mas compact yung pagkakagrow niya using Nutri-Hydro. Pero in terms of size, mukhang malaki to. Kasi ito next week pa to eh. So kung i-compare ko, parang halos kasi laki na siya nito. Pero iba-iba naman nagiging growing nila eh. Yun lang naman. Visual checking lang naman. So dito mamaya kailangan maalala kong i-check yung nutrients niyan. So nagpupula na yung loob eh. Dalawa na yung nagpupula. So hopefully after ko mag-harvest yan, mag-try ulit siya mag-flowers, tapos mamunga. Yan, ito yung issue ko dito. Inisip ko kung paano magagawa ng paraan. Pero ngayon kasi, wala pa ako masyadong magawang paraan kasi nandiyan pa sila, lalagyan pa natin sila ng tawag dyan? Yan. Plastic. Ito kasi wala hindi ako naglagay ng plastic. Tumutulo pala yung iba. First time ko kasi gumamit niyan. Pero anyway, so ito, harvest niyan sa next week sana. Ito. Tapos ito naman, tinanim natin ng 12. So, mga 9 days. Ayan, mga 10 days. Yan, sabihin mo 10 days. Pero kung 45 days, abot hanggang June 25. Pero gusto kasi natin, mga 40 days lang, harvest na tayo. Yan. So ito, titingnan ko, may tip burn no? Parang may tip burn. Ito yung isang issue sa romaine. Siguro sobrang init kahapon. Pero nung nakaraang araw, walang ganyan. Wala pang tip burn. So ayun. So magano tayo din ngayong araw, mag-foliar ako. Bali Tuesday, Thursday siguro gagawin kong foliar. Or the other day. Mga twice a week. Yun kasi talaga nakikita ako. Dati kasi araw-araw ako. Pero tingnan natin. Or baka nung nag-start ako mag-foliar, doon siya nagkaroon. Hindi ko sure kung bakit. Ayan. So ito, yung dito kasi hindi kasi siya pantay eh. Pababa. Kaya nung naglagay ako dito ng mga bagong punla, medyo
hindi tumama yung mga kokopit, kaya nilipat ko na lang ulit siya doon. Ito mabilis lumaki kasi kasabayan niya to eh. Pero kung mapansin nyo, mabilis siya lumaki kumpara dito. Parehas naman silang, ano ba sila? Kiss solution. Ito, kiss solution lang din to. Ito lang kung bakit. Pero mas mabilis siya lumaki. Siguro kasi nung ito lumalaki, bumababa na yung level ng tubig. Dito kasi nung nilagay ko siya, maliliit pa yung mga kasabayan niya. So baka dahil ganon. So iniisip ko rin baka mas maganda yung parang pag bumaba yung level ng tubig, may certain level lang siya, tapos magre-refill. Yun, iniisip ko lang. Pero baka gawin ko rin yung ganong klaseng setup. Hindi ko lang may imagine kung paano. Pero merong gamit para doon eh. Parang pag bumaba yung level niya, mag-auto refill. Kailangan lang may container, tapos ganyan. Pipe siguro. Ayan. So ito yung recent na transfer natin. Nasa ilan to? 36. 36 heads yan. So, meron dyan yung tinanim ko na seedling ng outdoor, tapos mga tinanim ko ng seedling ng indoor. So, physically, mas malaking tingnan yung mga tinanim ko ng indoor. Pero yung tinanim ko naman ng outdoor, mas compact yung pag-grow nila. So, yan. Ito yung mga outdoor. Yan. So, kada box merong outdoor na setup para makita ko kung anong itsura nila paglaki. Yan. Gusto man. So, ito medyo mabagal yung paglaki. Pero ito kasi use nutrient solution lang. Hindi ko kinorek yung nutrient solution. Ayan. So, ito, pwede tayo mag-harvest dyan. No? Kuha ka ng dahon-dahon ng mustasa. Ayan. So, dito, meron tayong pipino. Ang bis pala naman yung pipino, no? Ayun, no? Ganyan na kaagad siya. Sorry. Ganyan na kaagad siya, oh. Baka bukas pwede nating harvest yan. Kasi parang kahapon nandito lang siya eh. Nandito lang siya. Oh. Tapos tumaba siya. Lalaki na naman siya. Iwasan lang natin siyang ma-harvest ng masyadong maaga. So hopefully yung iba lumaki din. Lagay natin ng support to. Kasi mukhang nahihirapan na siya. Yan. Lalagyan lang naman natin ng clip yan. Yan. Clip for support. Yan. Ay, meron pa lumaki dito. Saan ka pa? Ayun o. Ay, naku ba? Ayun o. Pero, kakaba itsura niya. Parang pretzel. Pabilog. Nakakatawa. Pero yung iba natutuyo, siguro sobrang dami niyang bunga. So, moving forward, yun yung ayusin natin. Siguro bago natin sila patayin, mas maganda nakasetup na tayo doon. At saka, ito pala yung mga pipino na seedlings natin. Ayan, yung pipino seedlings natin. Tinanim lang natin yan nung 4. So, ngayon ay 11. So, wala pa silang 10 days old. Pero, mabilis, maganda yung buto. Nabili ko na, pipino. Pero, hindi pa yun yung high quality na for hydroponics talaga. Pero, pwede na. Diba? So, dito naman, ayan, ito mga hydraulic natin. Hydraulic, tas scamander, tas olmeti dito. Medyo natatakpan kasi ng araw dito. Pero hopefully, makita natin na okay naman siya after a few weeks. Ayan, so may mga pechay tayo dyan. So ito siguro tiligan ko mamaya. So nag-harvest din ako dito. Ayan, nakita na may usbong na ulit. Nag-harvest ako dyan 2-3 days ago. Kasi gumawa ako ng lemon basil and lemongrass tea. Yan. So, nag-harvest din ako dito. So, dito naman. Ano nangyari dito? Ay, sorry. Ano sila? Naipit eh. Yan. Ay, naputol. Ay, sorry. Yan. So, dito, ang date ko ba to? Wala. Hindi ko maalala kung anong date to. Saan ko ito kinuha? Anyway. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ito. Ano to? Doon din yata. Doon.
ka-date niya, kailangan lagyan pala ng date to. Sorry. So, yun sila yung mga, tingnan ko yung date doon. Alam ko 27 yan eh. 27. Lagyan natin 27. Ayan. So, dito medyo ang gandang tingnan, pero hindi ko na alam kung tutubo na maayos yung ibang basil, yung ibang lettuce ko. Pero dito kasi may part na ano yun, no? May parang may maliliit silang gagamba. Yun din yung naging issue ko dito sa part na to eh. Gagamba. Siguro ito yung early harvest natin ng kulitis. Yan. Kasi baka pumunta pa yung gagamba dito sa natin sa lettuce. Yan. So, yan. So, hindi na ako masyado nag-aalala malalagyan sila ng rainwater kasi meron tayong protection. So, tinitingnan ko lang kasi magkakaroon sila ng mga gagamba-gagamba. Mas maganda kunin na lang din natin sila. Ayun, kasi parang hindi nagiging even yung chlorophyll, yung green pagka-shades nila. Tingnan natin dito. Ganun din ba dito? Dito, ganun din pala. Anyway, yun. So, hopefully ito, magtuloy-tuloy at medyo lumaki na yung mga bunga. Yan, harvest na tayong harvest. Baka ilagay natin, hindi ko saan ko nang papagkapangin to. Baka ibaba ko ng konti. Papagkapangin natin pababa dito. Tapos, unti-unti nating ayusin yung mga lumalabas na sanga para isa lang yung titingnan natin. Yan. So, nakakatuwa kasi ngayon nakakapagpalaki na tayo ng pipino. Diba? tagal din tayo nagtiis eh. Papatayin na nga natin eh. Anyway. Ayun. Tuloy-tuloy lang naman yun doon. Harvest lang tayo ng buto. So, ayun. Yun lang naman ang meron tayo sa ngayon. And, alam ko mag-transfer ako mamaya. So, kailangan kong asikasuhin to. Madali na lang naman yan. Isa lang naman yan. Tapos, ito, hindi ko sure pa. Gusto ko nang i-transfer to eh. Kung kukulangin, malamang hindi ako kukulangin. Kasi, 18 yung tinanim ko, 17 yung tumubo, 15 lang tong kasya dito. Although, meron pa naman tayo mga, tawag dyan, styro. Yan. Baka doon ko na lang i-set up. Unti nating sakupin. Yan. Sakupin. Yan lang naman. Wala naman masyadong kakaiba. Ayan, so tanong ko kung gusto nilang i-harvest to. Gusto nilang ipa-harvest. I-harvest. Pero ba siguro bukas ko na lang i-harvest yan. Sakto na naman yan. So meron akong Friday na umorder. So yung mga nauna na lang muna. Yung unang gustong makakuha, yan. Siguro itong tatlo. So yung iba, Friday na. Ito kasi late din to nag-bloom eh. Late pa nga siya compared dun sa iba. Ayan. Tapos next week meron tayong 5 na pwede nating ibenta. Palagay ko next week kaya pa rin naman nilang ubusin yan. Then yung next week medyo challenging. Pero palagay ko kaya pa rin yan. Ganda, 'di ba? That's it. Then after that, 5:12, yun yata. Ito yata yung susunod. Yan, 5:16, then 5:20, then 5:25, then 5:30, then so on. Ganun na lang yung maging harvest natin. Paulit-ulit na lang din. Ang ano natin is volume. Kasi yung makukuha natin, makaipon tayo, consider pambili na, siyempre, mapambibili natin ng nutrient solution. Pero marami pa akong nutrient solution eh, galing dun sa 5 liters case powder eh. Then, bili tayo ng buto, especially buto. Pero kasi yung buto, siguro medyo maubos ko yung tigo 100 lang. It's either Tiberius, ganyan. Pero pwede mag-focus lang muna tayo sa Olmeti and Hydraulic. Siguro 2 variety lang yung gusto kong i-stay. Tapos, ubusin lang natin yung Scamander natin, ganyan-ganyan. Unless may mag-order. Magtatanim tayo para sa kanila in case kailangan nila or gusto nila.
Then ayun, ang target is makapag-produce tayo ng 60 heads per week. 60 heads, kakailanganin ko na to ng kabilang space. So, yun yung inaayos natin ngayon. Kung paano natin siya gagawin. So, ano pa ako ng mga patungan. Yan. Tapos kung paano ko pa sila aayusin. Yan. Yun lang. Thank you. Bye-bye.